Yun, na magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, nagpaplano po si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo na magkaroon din po ng sariling investigasyon tungkol po sa EJK nung panahon po ni Pangulong Duterte. Dahil nararamdaman nila na itong mga bata ni Tambi hindi patas sa kanilang pag-iimbestiga. So, hindi lang naman sila yung nakakaramdam, hindi lang sila yung nakakakita, kahit po yung mga kababayan natin nakikita at nararamdaman na hindi patas yung ginagawang pag-iimbestiga nitong mga miyembro ng TWADCOM. Paano natin nasabing ganun? Siyempre, kung doon pa lang sa unang hearing, kapag yung kanilang resource person nagsalita at ito against kay Pangulong Duterte, sinasakyan nila yung kwento. Pero once na kapag yung kanilang kinuwang resource person ay hindi kagaya ng script na gusto nilang mangyari, kanilang binubuli, tinatakot, at pinakukulong sa ngalan ng cite in contempt. So, balikan natin yung unang kwento. Tatlong inmate, sinasabi nila na pinatumba raw ni Pangulong Duterte yung tatlong Chinese drug lord. So, doon pa lang sa tatlong yun, parang ano namang problema doon kung itinumba yung tatlong Chinese drug lord, which is deserve naman dapat nila yon kasi heinous crime naman yung ginawa nila kung tutuusin. Kasi ilang buhay ba yung sinira, ilang buhay ba yung pinatay ng mga Chinese drug lord na yan. Ito mga convicted to napatunayang mga drug lord. Pero parang pinagtatanggol nila yung karapatan nitong mga Chinese drug lord na to na bakit daw itinumba. 'Di ba? Kung isipin mo, ano naman kung itinumba yan? Sa bansa nga nila, 'di ba? Kapag Pilipino yung nahulihan o nasangkot sa droga, binibitay nila. Although sa kanila dumaan sa proseso, sa atin dumaan din naman sa proseso. Yun nga lang, alam niyo naman dito sa Pilipinas, masyadong mga ipokrito yung ating mga mambabatas. Pero anyway, babalik tayo dun sa pinaka-script nila. So, yung kwento nung tatlong inmate na si Pangulong Duterte daw yung nagpapatay doon sa tatlong Chinese drug lord, dahil narinig lang nila doon sa boses na tumawag doon sa isang jail guard kay Superintendent Padilla na idininay niya na nagkausap nga daw sila ni Presidente Duterte para i-congratulate daw siya. So, idininay niya, so sinet in contempt siya, pinakulong siya. And then, ito si Garma na inakusahan nila ng kung ano-ano, na pinagbibintangan na meron silang special relationship ni Pangulong Duterte. So, deny siya ng deny. So, ganoon din nangyari. Binuli, binastos, pinakulong. Di ba? So, asan yung patas na pag-iimbestiga? Sabi nga nila, yung patas daw na pag-iimbestiga para malaman daw yung katotohanan. So, doon pa lang kita mo na yung pagiging bias nitong mga bata ni Tambi. So, ngayon, may isang kongresista na umalma dahil mag-iimbestiga raw yung Senado, sinasabi niya na hindi daw iyon magiging patas. 'Di ba? Napaka-plastic magsalita nitong congressman na to, na parang ang tingin niya sa sarili nila, sila lang yung tama. So, sa panahon ngayon, lumalabas na itong mga congressman natin, ang tataas ng tingin sa sarili nila. Nga sila lang yung tama, sila lang yung gumagawa ng tama, na puro sila lang. Kumbaga sila lang yung magsasalba para sa katahimikan ng buong Pilipinas. Sila yung magsasaayos. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to.
Hindi raw magiging patas ang binabalak na imbestigasyon ng Senado kaugnay sa Duterte drug war kung si Senador Bato de la Rosa ang mangunguna rito. Ayon po yan sa co-chairman ng House Quad Committee. Sakaling matuloy ang pagdinig ng Senado, plano raw imbitahan ni De La Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang aking report. Handa raw si Senator Ronald Bato de la Rosa na pangunahan ang sariling imbestigasyon ng Senado kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte, pantapat sa Quad Committee ng Kamara. Senator Bongo raw ang maghahain ng resolusyon para hilingin ang Senate inquiry. At habang hinihintay yan, kaya na raw simulan ni Senator Bato ang pagdinig motu proprio o kusa na siyang mag-iimbestiga. Pero alinsunod sa rules ng Senado, tanging ang Senate Blue Ribbon Committee lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng motu proprio investigation. Isa raw sa iimbitahang resource person sa ikinakasang pagdinig na ito, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapapatawag natin at pati yung mga kung sino-sino pa yung mga cabinet member niya noon. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Kabilang sila De La Rosa, Go at dating Pangulong Duterte sa mga nadidiin sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ayon kay De La Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi naman daw nila kokontrahin basta sa Senate inquiry ang mga isiniwalat sa Quadcom. Magkakaroon lang tayo ng checks and balances dahil may nakikita man din siguro si Senator Bongo na mga portion ng investigation doon na talagang mga false accusations na tinatanggap ng Quadcom magiging fair yung investigation. Balak ni Senator De La Rosa na simulan ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa issue ng drug war bago mag-resume ang sesyon sa darating na Nobyembre. Sa ngayon kasi, nakabreak pa ang Senado at pagkatapos naman ng undas, tututok na ang mga senador sa pagdebate kaugnay sa 2025 national budget para maipasa ito bago matapos ang taon. Suportado naman ng ilang senador gaya ni Senator Jinggoy Estrada ang pinaplanong Senate inquiry. Ayon kay Estrada, para matiyak ang hustisya at transparency, mahalagang nasa pagdinig din si dating Pangulong Duterte. Makatutulong raw ang kanyang testimonya para maisiwalat ang katotohanan. Wala pang pahayag si Senate President Chis Escudero tungkol dito. Wala naman daw problema si Quadcom Co-Chairman Congressman Benny Abante sa binabalak na parallel investigation ng Senado. Pero hindi raw siya naniniwalang magiging pata si Senator De La Rosa. You know, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. I would think that he would be more biased than actually balanced in Ang tibay din nito ni Abante para sabihin magiging bias daw. Well, siguro dahil sa naging PNP chief si Senator Bato de la Rosa, kaya niya siguro nasabi na pwedeng maging bias. Pero sa tingin nyo ba na magkakandak ba yung Senado ng kanilang sariling investigasyon kung itong Quadcom patas sa pag-iimbestiga? Una-una, kasi kung ikaw mag-iimbestiga ka, dapat meron kang pinanghahawakang ebidensya para yun yung pagbabasihan mo dun sa sinasabi niya. Kasi kung ang sinasabi lang nila puro affidavit, anong silbi nung affidavit na ginawa ni Kerwin Espinosa doon sa Senate hearing nung panahon ni Pangulong Duterte? Kasi sinasabi nitong Quadcom na hindi may affidavit na ginawa itong mga witness. Kaya malaki yung, kumbaga parang, kaya nila pinaniniwalaan yung sinasabi ng kanilang mga witness kasi gumawa raw ng affidavit. So, anong silbi ng affidavit na ginawa ni Kerwin Espinosa nung nakaraan? So, ibig sabihin ba mas valid yung affidavit na ginawa niya dito sa Quadcom kaysa doon sa affidavit na una niyang ginawa? Di ba? So, asan yung pagiging, sabihin natin, yung hindi pagiging bias nitong mga taga-Quadcom? Pangalawa, hindi nila pinapayagang magpaliwanag yung kanilang mga iniimbitang resource person na na alam nila na pag sa umpisa pa lang kapag hindi sumasagot ng hindi gusto nila,
hindi nila pinagpapaliwanag. Ang gusto lang nilang isagot, yes or no. Ngayon, pag sumagot ng hindi maganda, sinasight in contempt, tinatawag nilang sinungaling. So, pero pag yung resource person na nagsalita, hindi nila ini-interrupt, hindi nila kini-question yung kanilang mga binibigay na statement. So, asan yung hindi pagiging bias nitong mga itong mga bata ni Tambi? So, kitang-kita mo na kagad na hindi sila patas at sa tingin natin, hindi rin sila marunong mag-imbestiga. Kasi, dapat, every time na may lalabas silang statement, every time meron silang inaakusahang tao, dapat ini-interrupt nila. Lalong-lalo, wala naman dyan sa loob ng kanilang session hall. Kasi paano naman maididepend yung taong sinasabi nila, yung kanilang sarili na idinadamay. Tsaka dapat, every time may sinasabi silang mga revelation, dapat kini-question nila kung saan nanggaling yung kanilang mga statement na yun. Dito kasi pag ang nangyayari kapag yung statement pumapabor sa gusto nilang mangyari, pinababayaan lang nila. Hindi nila kini-question, hindi man lang nila inuusisa, kahit na puro butas na yung mga pinagsasabi, sa kanila, pinaniniwalaan na nila. Tulad na lang nung sa cash reward money, na isipin nyo, nanggagaling daw yung utos o yung nagbibigay ng cash reward money mga police lieutenant colonel na ranggo. Pero yung mga upper rank na official nila, mga upper official nila, walang alam tungkol dun sa cash reward money, including Senator Bato de la Rosa at mga former PNP chief. Diba kung isipin mo, kung nang dumadaan kay Pangulong Duterte, yung pagbibigay ng cash reward money papunta dun sa mga police colonel tulad nito ni Garma, ni Police Colonel Leonardo, bakit hindi alam ng mga PNP chief? Tandaan nyo hindi matagal nag-PNP chief si Senator Bato de la Rosa dahil tumakbo tong senador. So I think mga siguro 3 years siguro siyang PNP chief, pero hindi siya tumagal, hindi siya nagtagal kasi kumbaga kailangan siyang magretiro din kagad dahil nga tatakbo siyang bilang senador. So may mga ibang PNP chief na nilagay doon sa pwesto. So doon pa lang makikita nyo na itong mga nilagay niyang PNP chief, dinideny yung cash reward money para doon sa mga pulis na nakakatiklo ng mga drug lord or mga kriminal na may involvement sa droga. Pero, hindi alam ng mga PNP chief. Ang nakakaalam lang, yung mga police lieutenant colonel. So, parang lumalabas, etchapuera yung mga PNP chief na ina-appoint ni Pangulong Duterte. Kumbaga parang walang tiwala si Pangulong Duterte sa mga in-appoint niyang PNP chief kasi ang nakakaalam lang yung mga nasa gitna hanggang dun sa baba. So parang nagmumukhang tanga yung mga PNP chief natin na hindi nila alam na meron palang ganung klaseng sistema na pinalalakad, 'di ba? Na nag-ooperate ng ganung klaseng sistema. So ano pang sense na merong PNP chief na supposedly na manggagaling sa kanila yung order papunta dun sa pinakababang ranggo ng kapulisan natin. 'Di ba? Parang napakalaking kalokohan na pinaniwalaan nitong mga tuwad kong congressman na idininay na nga ng mga PNP chief na merong ganong klaseng sistema, pero pinaninindigan nila na tama, totoo yung sinasabi nitong ni Garma. Tapos ang lakas ng loob sabihin na siya pa yung magsasabi na magiging bias daw yung pag-iimbestiga na gagawin ng Senado. So gusto nila sila lang yung mag-iimbestiga. Siguro dahil makikita kasi magkakaroon tayo ng comparison di ba?
So, yung comparison kung paano sila mag-imbestiga doon sa investigasyon ng gagawin ng Senado. So, makikita ng taong bayan kung paano humawak ng isang investigasyon ang mga bata ni Tambi compare dito sa mga senador. So, lalabas dito kung sino yung mas may utak at wala. Ngayon, kakainin sila ng Senado dahil magagaling yung nasa Senado natin. Mas may sense sila magtanong kesa dito sa mga congressman na bata ni Tambi. So, mas lalabas dito kung sino yung may utak at sino yung wala. Yan yung kinakatakot ngayon nitong mga congressman ng TUATCOM na magkaroon ng comparison kung paano humandle ng isang investigation in aid of legislation na pinagpo-front nila para hindi sila, alam niyo, hindi masita masyado, hindi mabuking kung ano ba talaga yung plano nila. So, dito pala nagsasalita na kagad siya na alam niyo mas maganda lang sinagot nga na lang niya na na open sila na magkaroon ng Senate inquiry para at least may compare na kung ano man yung kanilang magiging nalalabas na investigasyon nila, may go compare sa malalabas na investigasyon ng Senado para magkaroon ng mas matibay na resolution kung ano ba yung maging paano aayusin yung war on drugs or paano kung ano man yung pwedeng isang pangkaso kung meron man sa war on drugs si Pangulong Duterte. Kaya ngayon pa lang dito pala tinatanim na kagad niya na mangyayaring Senate inquiry is magiging bias lang dahil ang inaakusahan ay kasama doon at dating PNP chief na si Bato de la Rosa. 'Di ba? So yun na yung kinakatakot ngayon nitong mga bata ni Tambi dahil lalabas na kung ano yung magiging kumbaga yung magiging comparison, yun yung kinakatakot siguro nila rito ay yung magkaroon ng comparison between Senate and Congress kung paano humawak ng gantong klaseng investigasyon. So magiging maganda yan na yan po yung aabangan natin na matuloy yung Senate inquiry para sa EJK na magiging counterpart nitong mga bata ni Tambi. So diyan natin huhusgahan kung sino yung sa palagay natin mas kapani-paniwala. Kung yung mga senador o ito yung mga bata ni Tambi. So abangan po natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.